Kaibigan, welcome back. Mga heirloom yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. At yung natitira doon banda ron ay yung talong na pinakita ko sa inyo. Okay. Ito siya. Again, para sa next year, makita ko anong tinanim ko. Ayan siya. Hindi ko alam kung maliwanag sa inyo to. Talagang malabo na yung mata ko. Kaya mapapatingin ako sa panahon na para magpatingin sa optometrist ko. At tingin ko kung reading glass ulit yung kukunin ko o yung everyday glass. Most likely reading glass ulit. Ito siya. Nilagay ko na yung blood meal. Andiyan yung mga pebbles na mga bilog-bilog. At tataburan ko na lamang siya. Kapag kayong gagawa nito, make sure na itong dahon na to puputulin ninyo, gugupitin ninyo. Anything na dumadampi, humahalik sa lupa ay tanggalin ninyo kasi isang daan pa yun isang daanan pa yun para kung may sakali mga bugs or mga para maiwasan yung mga disease, ma-reduce ang chance na magkaroon ng disease. Of course wala tayong magagawa kung tangkay, di ba? Halang putulin mo yan. Pero ito, ayan, mga iba kasi lumalapat ng ganyan putulin niyo kung lalapat sa well, ako ay hindi nagtatanim ng isang kamay, pero para sa inyo gusto kong ipakita na okay siya. Alright, may iba mga tatanim tinotodo nila ang lupa hanggang dito. Huwag hapa pulgada, hindi rin maganda dahil pag bumagyo, sabihin nyo nagdidilig kayo, aawas yon. Kung bumagyo naman, malakas ang tubig, aawas din yun. Tama na yung mga yung 1 inch, okay na yon, pero sa akin mga 1.5 to 2 inch, mga isang haba ng inyong hinlalaki. Kaya pa nagtatanim ako, naglalagay ng lupa na ganyan ko around, alam kong tama na yon. It doesn't have to be perfect. Okay, at ito na, tulad nito itatanim natin. Okay, you make sure na tanggalin ninyo yung gugupitin ito itong mga nakahalik sa lupa. Okay, kung wag din masyadong mababaw ang tanim ninyo dahil may kaibigan akong noon na gusto niya laging pinipit-pit, ayaw niya ng hollow, at gusto niya laging basang-basa yung babasahin mo yung lupa. This is moist ito. This is fine, tsaka uulan mamayang gabi, pero pwede rin nyo rin gawin yun na basahin muna bago nyo ilagay yung magandang idea yon. Basahin yung kabuuan ng ilalim ng lupa para tight yung nakalock yung moisture sa ilalim. Tulad nito, itong mga malilita to, tatanggalin nyo yan. We'll deal with that. Gusto ko lang matapos ng video, may pakita sa inyo. Mas tatandaan nyo ito pag gupitin nyo. Okay. Gamit ko yung phone ko, yung aking Samsung S24 Ultra. At wala nang memory yung aking kailangan kong mag-backup. Ito ang problema kapag sinesave mo lahat ng mga videos, tapos ayun pang i-delete, tapos ang ang inyong film, ang video nyo ay napakataas ng yung ultra high definition, diba? Tapos 60 frames pa minsan, kadalasan talaga makakakuha ng spasyo mabilis. Okay, alright, make sure na snip nyo yan, snip nyo itong mga to, lalo na yung dilaw,
Kaya okay na maiwan yung taas. Yun ang magbibigay ng yun ang sasambot sa araw para pag ma-turn nilang pagkain. Alam mo yung elementary tayo, no? Lalo yung mga Generation X yan, photosynthesis, di ba? Natandaan nyo yun? Tanda ko yun eh. 2, 4, 6, 8 na heirloom. Tama lang dahil malaki siya. Ang espasyo niya dapat mahigit 2 talampakan yata. Kaya imbis na ilagay ko sa mga garden beds ko, dito na lamang. At least nakokontrol ko ang distansya nila. At kailangan nila ng araw din. Kaya kailangan may chance na ma-move around ko sila. Dahil kita nyo naman, napapaligiran kami ng napakaraming mga maple bawat paligid ng bahay. At yun ang nagpapaganda ng neighborhood dito, mga matured maple trees at mga birch trees. Kaya yan, mga kaibigan, dito ko natatapusin ang aking munting video. Yung nandyan ay ilalagay ko ay itong patola lagi ako, itong cucumber. Pero makikita nyo pa ako magtanim ng cucumber right from the buto. Dahil well, gusto ko pang magtanim at marami pa tayong tatanim. Wala pa akong iba pa tulad ng okra. May sitaw ako doon nasa likuran at marami pa. Dito ko na muna tatapusin, kaibigan. Hanggang sa muli. Palayon. Magtanim kayo, ha? Magtanim din kayo.